Yo mga kuys, so ang dami kasing nagre-request nito sa akin, no? So bale ito na, ginawa ko na. So this is a basic RAG system mga kuys, or workflow. Bale merong folder dito mga kuys na mag-upload ka lang ng mga documents and i-convert niya na yon into a vector store, no? Ito yung Supabase vector store natin. So it's a chatbot basically. Bale, doon mo ma-access yung mga files or yung content ng mga document na in-store mo dito, no? So, automated na siya pagka nag-upload ka ng file dito as mentioned, no? Bale, mapupunta siya doon sa iyong vector store, and kapag nag-update ka rin, kunyari itong file na to in-update mo, so mag-update na rin yung content niya. Tapos, pagka minove mo naman tong file na to somewhere, obviously, magdi-delete naman siya doon sa Supabase nyo, no? So, this is just to understand paano ba gumagana yung RAG or yung RAG. So, RAG means Retrieval Augmented Generation. And usually, yung RAG, ginagamit siya like for knowledge base ng mga chatbot or any email and SMS systems na, yun, kumbaga yung mga auto-reply systems na pag sobrang dami ng mga information or mga content na kailangan i-process ng chatbots or anything, kailangan dapat naka-RAG talaga siya. So, kasi pagka normal na workflow lang, hindi niya yun kakayanin, no? Ginagamit natin yung RAG para mas mabilis pa rin mag-retrieve ng mga information yung ating workflow or automation na ginawa, mga kuys. So, ayun yung purpose niya. I-demo ko lang saglit, no? So, open chat. Ayan, kanina nag-demo na ako. So, kunin ko siguro yung sabihin ko dito, what is our mission? So, as you can see, working CA agent, kukuha ng information sa Supabase Vector Store. Ayan, nakakonect din sa embeddings. Tapos, syempre, ayan, kukunin niya na yung relevant na information, no? Depende dun sa query or yung kung ano man yung chinat. Ayan. In my case, what is our mission? So, ayan, our mission is to empower global business. Ayan. So, yung binibigay niya is from this document, no? So, ayan. This is a 4 pages na document kasi, yun nga, pag hindi mo siya ginamitan ng RAG, possible mag-hallucinate yung AI agent nyo, no? Hindi niya mapaprocess agad-agad yung mga information na yan or mga content na yan. Kaya gagamit tayo ng RAG. And later on, i-explain ko yan, pag-uusapan natin ano ba yung vector store, ano ba yung embeddings, and ano ba talaga yung RAG or RAG, no? Overall. So tara, start na tayo. Let's go! So, what you will need on this project is, kailangan natin ng Google Drive, of course, or Google account. Any Google account will do. Then, kailangan din natin ng Supabase account kasi dito natin gagawin yung ating vector store, yung vector database natin. And kailangan din natin ng Google Cloud Console account. So, syempre, ayun yung gagamitin nating model for our embeddings and yung mismong model din ng AI agent, no, mga kuys. And syempre, kailangan mo ng N8N instance, no, mga kuys. So, either N8N Cloud Trial or self-hosted dyan sa local host mo na server or self-hosted na cloud katulad ng ginagamit ko. So, ngayon, nasa Hostinger ako. So, kung interesado ka sa Hostinger and gusto mong mag-subscribe for your N8N instance, you can watch this video muna, mga kuys. Kung naghahanap ka ng self-hosted na N8N na mabilis, mura, I can recommend Hostinger for you, no? Punta ka lang dito sa link natin, no? It's a special link for us. So, that's hostinger.com/techva. So, check nyo lang sa baba para mapunta ka sa page na to. So, tayan natin. So, click mo yung claim deal. Yan. So, as you can see, ito yung pinaka-recommend ko sa inyo mga kuys na plan. It's KVM2. So, that's 379 pesos per month. And meron ding plus 1 month na free, no? So, ang specs niya is 2 vCPU cores, 8 GB of RAM, 100 gigabytes NVMe disk space, and 8 terabytes bandwidth. So, if you're running N8N mga kuys and marami na rin yung workflows nyo, pwedeng-pwede na to, no? And kayang-kaya nyo nang i-handle yung mga workflows na yon. So, click natin yung choose plan. So, mapupunta ka dito sa your cart, no, mga kuys. So, bale, ito yung ating checkout page. So, dito, bale, if you are going to get the 24 months plan, so that's 9,096 for 2 years. However, meron tayong coupon code na gagamitin para makapag-discount pa tayo, no? So, click mo yung have a coupon code, then type mo dyan, TechVA. Yan, that's our coupon code, mga kuys, para makamenos tayo ng 10%. So, click mo yung apply. Then, as you can see, it's less than 10% na, so for 24 months plan, it's 8,186.40. So, kung 24 months so compute nyo na lang kung magkano yung amount nyan per month kasi mas long term, mas makatipid ka.
Pero pwede ka rin kumuha kung 12 months lang yung kailangan mo, pwede rin naman yun. Tapos, apply mo yung ano natin, coupon code natin, which is yung TechBA, minus 10% pa rin yan. So, ito na lang siya, no? That's 4,093.20. So, siguro nasa around 330 pesos or something na lang yan for 1 year. And kung 1 month yung kukunin mo, so pwede rin naman, mag-work pa rin naman yung ating coupon code, no? So, 37.90. So, subtotal niya is 341.10 pesos per month. So, ngayon kasi naka New Year sale sila. So, kaya mura pa yung mga hosting natin, no? Sa N8N, mga quiz. Tapos, meron ka ring option dito na you can include the daily auto backup. So, optional lang naman yan. Kung hindi naman, okay lang din. And select server location. So, I suggest either Malaysia or Indonesia. Pero, mas mababa yung latency nung Malaysia, no, mga quiz. So, yan. Choose nyo yan. Tapos, click nyo yung N8N. So, ito lang yung N8N lang na to. Itong N8N 100 plus workflows. So, hindi ko alam kung anong difference niyan. Pero, dito muna tayo sa N8N. So, pag okay ka na, click mo yung continue. So, siguro mag-login ka na lang via Google, no? Tapos enter email and password, tapos checkout ka, no? So, ngayon, mag-checkout muna ako, no? Ayan mga kuy, so nakabayad na ako, no? So, click mo lang yung get started. So, ayan, bale, gagawin mo is create a root password. So, siguro set ko yung password ko. Yan. Tapos next. Additional features, libre lang naman daw tong malware scanner, no? So, i-ano nyo na, no? Finish setup, sama nyo na yan. So, sabi dito, this will take about 5 minutes, no, mga koy. So, feel free to leave this page. So, pwede naman. Tapos, balikan nyo na lang after 5 minutes, no, mga koys. So, ayun, pag clinic mo yung lead kanina, mga koys, mapupunta ka dito sa window na to. Then, sabi niya, status is running. So, ibig sabihin, okay na yung ating server, no, mga koys. Click natin yung manage. So, tingnan natin kung working na talaga siya, no? So, skip, close. Bale, ito na yung ating N8N server na VPS sa hostinger, no? So, para ma-access mo yan, copy mo to. Tapos, new tab ka. Tapos, type mo muna N8N. Tapos, tapos, yung server address, no? Yung kaninang kinapi nyo, no? Tapos, so, ayan na. Yan yung N8N nyo, no? Yan, bale, next mong gagawin, set up mo yung email, first name, last name, saka password, no? So, set up ko na yung sa akin. Ayan, so natapos mo na yung initial setup, no, mga koy. So, click mo lang yung get started. So, bale, mag-send dyan ng free license key dun sa email na sinetup mo kanina, no. So, click mo lang yung send me a free license key. So, tapos obviously, punta ka sa email mo, no. Ayan, syempre, pagka na-receive mo na yung license key mo, no, syempre, copy mo yan, no. Medyo matagal lang siya mag-send, mga koy, so hintayin nyo lang. After nyan, balik ka sa N8N mo, tapos punta ka sa, bale, click mo tong pangalan mo dito sa lower left, tapos click mo yung settings, tapos enter activation key, tapos paste mo yun, no? So, activate. Bale, activated na yung N8N instance mo, no? You're on the community edition, sinasabi dito. So, ayun mga kuys, that's it for our N8N server sa hostinger, no, na VPS. So, sobrang mura, 330 pesos per month, tapos meron pang kasamang domain. Tapos, pagka nag-subscribe kayo into 12 months, makakuha pa kayo ng 10% discount by using our coupon code, no, TechVA, nakalagay dyan sa baba. Ideal to kung sobrang dami ng automations na ginagawa mo, no? Or kung meron kang client na gustong mag-setup ng self-hosted server, ito yung pinakamura sa pinakasulit para sa akin, no? Meron pang free domain, no? So, check nyo lang dyan sa domains nyo. So, nandyan lang naman yan, no? Ayun, so, kung na-setup mo na lahat, so, pwede na tayo mag-start. So, gagawin mo, create workflow ka muna. Ayan. Tapos dito, lagay natin basic RAG demo. Yan. Okay? So, ang magiging trigger natin dyan is Google Drive, mga kuys. Ayan. Add first step, Google Drive. Ayan. So, on changes involving a specific folder. So, siguro gawa muna tayo ng folder natin sa Google Drive. So, punta muna ako dito. So, gagawin ko, right click, tapos new folder. Knowledge base documents. Yan. Kasi yung mga ilalagay natin dito is for knowledge base, di ba? So, gagawin ko, balik tayo dito. And itong account na to, mga kuys, connected na kasi to, yung Google Drive account ko dito sa aking N8N. So, hindi ko na kayo tuturuan doon kasi maraming beses na natin ginawa yon. So, check nyo na lang yung ibang video ko para at least makatipid tayo sa oras, mga kuys. So, in my case, ito, Google Drive account 3. So, ayan. And nga pala mga kuys, itong Google Drive account natin sa N8N, especially kung Gmail account na yung gamit mo, kailangan mo siyang i-re-authenticate every 7 days kasi nandi-disconnect to. Kasi nga, Gmail lang, no?
Pero kapag Google Workspace yung ginamit mo ditong account, hindi naman siya automatic na nadi-disconnect, no? Again, in our case, Gmail kasi yung gamit natin. So, para mag-authenticate siya, edit mo lang yon. Tapos yan, sign in with Google ka lang, no? Tapos okay na yon, no? In case na na-setup mo na tong mga kois. Pero kung hindi mo pa ito na-setup, you can watch my other video or video ng kahit sino para ma-connect tong Google Drive account sa N8N. So, hindi na natin yan i-discuss kasi maraming beses natin yung ginawa. Okay, so tapos yung poll times every minute. So ang gagawin niya is titingnan niya every minute yung folder na yon kung ano man yung sinetap natin dito. Kung meron bang bagong file, no? So piliin natin yung folder natin from list knowledge base. Yan, knowledge base documents. Yan. Then watch for file created. Yan. Okay? So, fetch test event. So, ngayon wala yan kasi wala pa naman tayong file. So, gagawin ko, balik tayo sa Google Drive. Tapos, puro tayo kay Grok. Paggawa tayo ng document or any LLM na gusto nyo. Pero kasi talaga, Grok talaga yung gusto ko. So, ipoprompt ko lang siya. So, create me a full document of an employee handbook for my company named TechVA. Yan. So, sign in. So, login muna ako mga kois. Login din kayo Sorry, yan. Di pa pala ako nakapag-login. Tingin nyo. So, again, i-prompt ko yon. So, create me a full document of an employee handbook for my company named TechVA. Yan. So, sample lang naman to mga kois para magkaroon ng laman yung ating knowledge-based document na folder, no? So, syempre kasi, kung wala naman to, obviously, wala siyang ipaprocess, di ba? So, ayan. Tingnan lang natin matapos yan. Mabilis na naman siya mag-generate. Yan. Sample lang yan, mga kois, So, kunyari, itong chatbot na gagawin natin or yung RAG system natin is for employees na tamad magbasa ng employee handbook. So, ito na lang yun. So, magtatanong-tanong lang sila doon kung ano yung gusto nilang malaman about their employee handbook. Mga ganyan. So, ayun yung gagawin natin. So, copy natin to. Tapos, click mo yung knowledge-based documents. Right-click. New Google Doc. Tapos, untitled document. Pagkalin natin. So, gawin natin employee handbook. Yan. Paste. So, okay na yan. So, pwede natin i-close yan. So, tingnan natin kung meron na tayong document dito or file. So, fetch test event. Ayan. So, ibig sabihin nito, mga kois, nakuha niya na yung bagong file natin. So, kaya meron na siyang laman dito. So, it can be schema or table or JSON. So, pinakamadali siguro natin gagamitin is ito, schema. Ito kasi yung pinakamadali, rather. So, yan. Okay, so meron na tayong file na pwedeng mapaglaruan. So, file created. So, i-rename natin to, file created. Yan. Tapos, susunod natin gagawin is add tayo ng step. Tapos, Google Drive. Then, download file. Yan. So, file, download. Tapos, dito sa file is, gagawin natin is by ID, no? Tapos, hanapin natin yung ID ng ating file. So, ako kasi maraming beses na akong nag-work sa Google Drive, kaya kabisado ko na kung ano yung itsura ng ID or kung ano man. So, andito yun sa baba, mga kois. So, ito, pagka nakita kayong ganito na letters and numbers na symbol, so, most likely ayun yung ID ng file natin, no? So, ayan, drag ko lang yung papunta rito. So, okay na yan. Then, execute. So, ibig sabihin yan, naging binary data na siya, no? So, ano ba yung binary? So, ito yung format ng file para ma-process no ating mga workflows no dito. Kasi itong mismong file na to, hindi mo kasi ito ma-upload directly So, kailangan natin siya i-convert to binary. Ayun kasi yung tawag sa kanya, no. So, unreadable file to for humans, no. Computer lang yung nakakabasa nito basically. So, ayun siya. Okay, so download file. Tapos, next, punta tayo sa Supabase Vector Store. Add. So, search mo Supabase Vector Store. Add documents to Vector Store. So, gawa tayo ng Supabase account, mga kois. So, click mo yung Supabase dito or punta ka sa supabase.com. Tapos, sign up ka lang doon. So, okay na yon. Then, click mo yung dashboard or punta ka doon sa dashboard. Tapos, dito, create ka ng project, no? Tapos, dito, new organization ka kung wala pa. So, in my case kasi, meron na. So, kapag okay na yun, ilagay mo na yung pangalan. So, click ko yan. N8N Kuya RJ. So, ayun yung aking organization. Tapos, sa loob ng organization na yun, new project. So, yan. Organization, project name. So, sample, RAG project. Database password. So, dapat alam mo yan. So, suggest na lang tayo ng strong password. Yan. Kasi tamad na ako mag-isip. So, use strong password. So, copy natin yun. Yan.
So, syempre, i-delete ko rin mamaya to, no? Kasi, syempre, na-expose yung password. So, tapos yung region natin, sige, Asia Pacific na lang since ito yung lugar natin, no? So, create new project. So, ito na yung ating project. Yan, may mga table dyan and everything. So, ngayon, wala pa. So, ayun, andito ka na sa project, no? So, in my case, ang name ng project ko is Sample Rug Project. So, ang gagamitin lang natin dito is yung SQL editor saka yung table editor. So, okay na yung project natin. Next, gawa na tayo nung table for our vector store, no, mga quiz. So, gagawin natin, new tab ka. Tapos, Google mo, Supabase Langchain. Yan. So, ito kasi yung documentation ni Supabase. Ayan, for our vector store. Under siya nitong Langchain na to, no? So, gagawin natin, scroll down lang tayo. Tapos, ito, quiz. Scroll down lang. Hanapin natin yung SQL editor. Ayan. So, again, huwag kayo ma-intimidate dyan. Okay lang yan, no? So, wala tayong gagawin dyan. So, copy. Okay? Then, punta ka dun sa Supabase mo. Pag na-copy mo na yan, then dito sa left side, SQL editor. Tapos, Control V or paste mo dito. So, meron lang tayong mga papalitan dito, no? So, for example, itong extension.vector 1536. Ito kasing 1536 is for OpenAI na embeddings, no? Since ang gagamitin nating mamayang embeddings na model is Google Vertex or embeddings ng Google, papalitan natin to 3072. Yan. Otherwise, kung marunong ka na sa RAG and OpenAI yung gusto mong model, wag mo nang palitan, no, yung 1536. So, in our case lang, dapat 3072 yung ating vector size or dimensions. Dimensions kasi yung tawag dito para gumana yung Google embeddings natin later. So, ito rin. Palitan natin yan, 3072. Yan. So, tinan pa natin kung meron pa dito. So, okay na yan. Wala na tayong gagawin dyan. So, run. Yan. Ibig sabihin yan, okay na yan, no? Pag may nabasa kayong ganito. Success, no rows returned. So, okay na yan. Check natin yung table natin. So, ito yung ating table documents. So, dito natin i-store yung ating vector database. Ibig sabihin yung mga laman ng documents natin, no? So, dito siya mag-i-store, mga quiz. So, balik tayo dito sa basic RAG demo natin sa NetN. So, connect muna tayo ng account, no? So, gagawin ko, click ko to, tapos create new credential. Tapos, dito sa host, balik ka dun sa Supabase. So, next mong gagawin is, punta ka dito sa left side, tapos project settings, tapos punta ka sa data API. Yan, ito yung URL ng project mo, no, quiz. So, copy mo yan kasi kailangan natin yan dito, no. Yan, host, okay? Ayan yung host natin, no. Tapos, service role secret. So, andito rin yan. Ito, API keys. Tapos, itong secret key. Ito yung gamitin natin, no. Yan, copy mo lang yan. Tapos, paste mo dito. Tapos, save. So, pag tinesting mo yan, dapat ganyan yung lalabas. Otherwise, meron kang mali dun sa mga step pagka nag-fail yan. So, okay na yan. Supabase account 2. So, gagawin natin, table name, documents. Embedding batch size, 200. Tapos dito, sa add option, lagay tayo, match documents, no? So, ito na yung gagamitin niyang table, mga quiz. Yung documents na table, which is, ito. Yan, para sure tayo na dito sinisave yung mga document content natin or yung content ng document. So, ayun. Kaya meron siyang ganito, no, na query name. So, tina-target natin yung location nung pagsasavean. Tapos sa operation mode. So, double check muna natin kung okay na. Ayan. Tapos dito sa document quiz, document, tapos default data loader. Yan. So, load all input data, data format, simple. So, dito wala na. Okay na yan. So, ayan. Tapos, itong embedding natin. Ito yung sinasabi ko. So, yan. May mga selection ka dyan. So, gagawin natin is itong Google Vertex. Ayan. Pwede rin itong Gemini. Problema sa Gemini, ubos lagi yung free. So, hindi natin maano yan. So, itong Google Vertex ang gagamitin natin kasi meron kasing free $300 na credit si Google Console. So, kung hindi mo pa na-maximize yun, gagana pa to sa'yo, no? So, ayan, bale, check muna natin yung documentation niya. So, ito, you can find available models here. Click mo yan. Hindi, cancel. Tapos, ano lang pala. Right-click lang pala and open in new tab. Ayan. Para hindi mawala tong window na to, guys. Ayan. So, ito yung documentation ni Google. So, ayan. Ang gagamitin nating model dito is Gemini Embedding 001. So, as you can see, andito yung output dimensions niya up to 3072. Ayan yung sinet natin kanina. So, para sabay yung dimensions. So, ito yung capacity ng model para mas maintindihan niya yung mga
data or yung mga file na binibigay mo sa kanya, no? So, for example, yung file natin is employee handbook. Mas maraming dimensions, mas maintindihan niya na employee handbook yon, no? Let's say, output dimensions mo, for example, is 768 lang. Ito, hanggang 768 lang. Tapos, nag-upload ka ng file, sabihin natin raindrops, no? Or water, sabihin natin. Tapos, pinanong mo to, can you identify what type of water is this? So, hindi niya yun ma-identify most likely kasi mababa yung output dimensions niya eh. Kumbaga, hindi siya ganun nakakaintindi kasi mababa nga yung itong dimensions na to. So, yung output dimensions, based sa pagkakaintindi ko, mga kuys, kung ano yung capacity or kung gaano yung capacity niya na makaintindi nung object, no? Kung ano yung finid mo sa kanya. So, ayun yung sa pagkakaintindi ko, mga kuys, pero you can search for it din. So, and comment kayo kung tama or mali or siguro let me know. So, open naman tayo sa ganyan, mga kuys. So, ayun, balik tayo dito. So, ang gagamitin nating model is Gemini Embedding 001. So, yan, paste natin yan dyan. Project ID, yung tech VA natin, ito. So, o nga pala, meron pa tayong nakalimutan. So, kung sinusubaybayan mo na ako, most likely, meron ka ng Google Cloud Console na account. So, kung wala ka pang Google Cloud Console, open mo yung new tab, tapos search mo doon Google Cloud Console. Then, mag-sign up ka for a trial. So, meron kang $300 dyan na credit. Then, mag-create ka ng project. So, yung project na yun is, ayun yung gagamitin mo dito. So, in my case, Tech VA GCP, yung gagamitin kong project. So, ang gagawin mo is navigation menu, tapos punta ka sa APIs and services, tapos library. Then, enable mo yung Google Vertex API. Ito, Vertex AI API. So, ako kasi naka-enable na yan. So, okay na yan. Tapos, yung isa pa is Cloud Resource Manager API. Yan. So, click mo, tapos enable mo lang yan, tapos okay na yan. Okay? Tapos, pagka mag-add ka ng credential, mga kuys, dito, sige, click mo to, tapos create nyo credential. Itong service account email sa private key, ganito yung kinukuha, no? Punta ka dun sa Google Console, navigation menu, APIs and services, credentials, tapos create nyo credentials, service account, click mo yan. Yan, service account name, so ilagay mo yan, pati yung ID, lagay mo din. Siguro lagay natin RAG demo. So, create and continue. Permissions natin siguro, gawin mong owner, or ito, Vertex AI user na lang, para at least yun lang yung access niya. Tapos, continue. So, principals with access, optional lang naman to, so done mo na yan. So, mapupunta ka dun, close mo to, tapos ito, yung RAG demo at Tech VA GCP, in my case, ayun yung project ko, or kung ano man yung nakalagay na service account nyo dito, no? So, click nyo lang yung ginawa nyo. Then, punta ka dun sa keys. Sana mag-upload dapat yun ng JSON. APIs and services, credentials. Tapos yun, click mo yung service account. Yan, click mo yung RAG demo. Tapos may lalabas dito, ayan yung private key. So, copy nyo lang yan hanggang dun sa dulo. Yan, hanggang /n. Kung nyo isama yung double quote, yan, private key lang. So, ayan yung private key nyo. Tapos, balikan na dun sa N8N. Paste mo yung private key mo dito. Ay, teka lang, wala pa pala yung service account email. So, balik tayo sa details. Ito. Yan. Copy natin yan. Tapos, ayan. RAG demo at Tech VA service account. So, save. Dapat ganyan yung itsura nung connection tested successfully. Dapat ganyan siya, no? Kung failed, baka may mali. So, double check nyo na lang. So, okay na yan. Tapos, ayan, Tech VA GCP. Tapos, yung model natin is Gemini Embedding. So, ayan. So, sayang kasi yung credits natin, mga kuys. Kaya tayo nag-google Vertex. Meron tayong $300 na credit dyan. Pang-practice din yan, mga kuys. Otherwise, kung ayaw mo naman ng Google Vertex na embeddings or may budget ka, such as OpenAI or Anthropic, mga ganyan. So, ikaw na bahala, no? But in our case, ito yung gagamitin natin. So, gagawin ko, play ko lang to, execute. Yan, tingnan natin. So, dapat pumasok na siya doon sa ating vector store. So, hintayin lang natin ng konti. Yan, medyo marami-rami kasi ang haba masyado ng document natin. So, again, mga kuys, kung hindi tayo gagamit ng RAG and ganito kadami yung laman ng document, may hirapan i-process yung mga content natin, no? Pag AI agent lang yung ginamit nyo. So, kaya gumagamit tayo ng RAG for that para ma-optimize, basically. So, hintayin lang natin. Ayun, so, check natin, mga kuys, supervised vector store, so 12 items daw. So, ayan, bale, check natin yung ating Supabase na table. So, ayan, as you can see, no, mga kuys, pinatsipatsi niya or hiniwalay-hiwalay niya yung content ng document natin. So, as you can see, yan. Yan, sorry, may nakalimutan pala ako, mga kuys. So, balik tayo dito, close natin tong vector store. Tapos, dito sa default data loader, click natin yon. Tapos, yung metadata. So, add property. Tapos, file ID. Yan. Tapos, yung value. So, yung ID, yung file ID ulit, no? Mapping, tapos schema. File created. Tapos, ito. Yan.
kind ID. So, map nyo yan dyan. So, ayan. Para saan ba tong file ID na to? Kumbaga, ito yung magiging identifier obviously ng mga content na nilagay natin sa Supabase. So, kasi mamaya gagawin natin dynamic to. So, paano ang mangyayari? Pagka nag-update siya, mag-update din yung vector store natin, no, na connected dito sa file ID na to. So, importante yan mga koys. So, okay, gawin na ulit natin. So, close, tapos play. Ayan, nag-ano na siya. So, yun nga mga koys, habang nagpa-process to. So, importante itong RAG for our knowledge base kasi pagka walang ganito, kumbaga, pwede mo kasing gawin, koys, is direkta mong kukunin yung content ng document sa Google Docs. So, maglagay ka lang dyan ng Google Docs file eh. Yun na. Problema, pagka sobrang haba na no, or sobrang dami na ng content, may hirapan na yung AI agent lang yung mag-process nun, no. So, possible mag-hallucinate yun or hindi maganda yung output. Kaya natin siya nilalagay sa vector store para at least mas ma-optimize natin yung pag-retrieve ng mga information, no. So kaya nga siya RAG, no, retrieval augmented generation something. Yan. Tayin lang natin. Ayun, so tapos na. So double check natin quiz muna sa ating ayan. So as you can see, andyan na yung ating content. Ayan, metadata. So check natin yung file ID. So ayan. So as mentioned, so kailangan natin to para pagka nag-update yung file natin, alam natin kung ano yung i-update na document, no, or na content dito sa ating Supabase vector store. Yan. Kaya siya naging 13 kasi bale inulit ko yung process. So kasi meron ako nakalimutan which is yun nga yung metadata na file ID. So sobrang importante nun. Okay na to. Next natin gagawin is gagawin natin siyang dynamic. So, ang mangyayari is pagka in-update ko tong document na to or kahit anong document na nilagay nyo doon, no, dapat papasok din siya doon sa vector store natin. Actually, hindi naman to nag-update mga koys. Kumbaga, mangyayari is i-delete niya to yung mga current na nakasave dito in connection dito sa ating document, no, mga koys. And i-update niya yung ating vector store with the updated content basically, no. So, ayun, tara gawin na natin. Click mo yung add ulit, add tayo ng bagong trigger. So, Google Drive. And actually, copy na lang natin to, no? So, right-click, tapos duplicate. Yan, para madali. Tapos, right-click, rename, file updated. Yan. So, double-click. Then, mode is every minute. Changes involving a specific folder. Watch for file updated. So, ayan, gagawin natin. So, try natin i-update itong employee handbook, mga koys. So, siguro dito, siguro lagyan ko na ng letter A. Yan, ganyan lang, no? So, okay na yan. Then, i-execute na natin to or fetch test event, yan, unpin. So ayan, bale, syempre makuha niya na ulit yung file, no. So ayan yung mga metadata or schema ng ating document, no, sa Google Drive na in-update natin recently. So dapat nandito yung ID which is ito, yan, yung file ID. So same lang naman siya doon sa kanina. So pero yan yun, no. So next natin gagawin is new step, tapos Supabase, delete row. So gagawin natin, yan, set nyo lang yung account nyo. So operation, delete tayo. Table name, documents, build manually, select type. Siguro ito, string na lang. As you can see, itong Postgres guide for creating filters, meron silang documentation. So, kasi in case na hindi nyo alam yung ilalagay nyo, meron silang documentation dyan as a guide nga, no? Pero in our case, meron ako sa inyo ibibigay na filter, na formula, or query, no? So, ito yung ilagay nyo dyan. So, metadata, tapos dash, angle, yan, ganyan. Yan. Tapos, file underscore ID equals like that asterisk. Tapos, kunin nyo yung file ID mismo. So, ito. Yan. So, ayan. Bali, ang mangyayari nito, quiz, ang gagawin niya is hanapin niya yung mga items sa vector store nyo na merong file ID, no? Which is ito, no? Kasi, di ba, meron tayong file ID doon. Ito, file ID. Kumbaga, ayan nga yung magiging identifier natin, no? Kung ano yung i-delete niya. So, basically, ganun. For targeting purposes. Yan. Okay? So, syempre, pagka in-execute natin yan, automatically madidelete na to, no? Tapos dapat makapalitan siya ng bago. Pero hindi muna natin yung gagawin. Buuin muna natin yung workflow, no, for this file updated na action. So next natin gagawin is right-click mo to, tapos duplicate itong download file kasi kumbaga ulitin lang natin, no, yung step natin. So download file 1. So ang mag-iiba lang dyan is tong file ID. So, kasi yung JSON.id nandun yun sa kanina sa created yun. From the file created trigger yun, no? So, hindi siya gagana dito. So, ang lalagay natin dito, yung file updated na ID. So, scroll down ulit until mahanap nyo yung file ID. Ito, after ng kind, ito yung file ID. So, ayun. Kaya kabisado ko ng mga koys. Another hint para makuha nyo yung ID is ito, koys. So, sa document, itong mga characters after D slash ito, document slash D slash, ito yung file ID, no? So, ayan. So, kaya
kaya na-determine natin, no, since parehas sila. Ganun mag-determine ng file ID, mga kois. Okay? So, okay na yan. Operation download, save. Tapos gagawin is, ibabalik natin siya dito sa Supabase Vector Store. Tapos, isa-save niya ulit, syempre, yung mga updated na content from our file updated trigger. So, which is ito pa rin, no. So, since naglagay tayo ng letter A dito, in this case, yung kasi yung update na nilagay natin. So, itong TechVAA na yung magsasave doon, no. So, kumbaga yung pinaka-updated version nitong document na to. So, mangyayari, tatanggalin niya tong luma, palit ang bago. So, ganun lang siya kasimple, mga kois. So, siguro, mamaya natin i-testing lahat, mga kois. Save ko muna. Tapos, next tayo. And actually, dito pala, may kulang pa ako, no. So, double-click, settings, tapos execute once, no. So, kasi, para hindi siya mag-loop. Kasi, ang nangyayari, mga kois, so, pagka nag-run kasi itong delete a row, so, di ba, meron tayong 12 rows dito. So, ang magiging output niyan is 12 items. Tapos, yung Google Drive natin na download, kung ilan yung items from the previous step, yun din yung times na mag-run tong workflow na to or yung step na to, no? So, in this case, kung 12 items yun, 12 times din mag-run tong download file. And ito rin, yung Supabase Vector Store, 12 times din siya mag-run kasi automatic siyang naglo-loop. So, to prevent that, kaya natin nilagay yung execute once para isang beses lang siya mag-run, no? So, ganun lang siya, mga quiz. So, ayun. Okay, next tayo. So, save muna natin ulit yan. Mamaya natin i-run ulit, mga quiz, or mamaya natin yung susubukan. So, click nyo yung plus. Tapos, sa file deleted naman tayo, mga quiz. Actually, pwede na natin i-duplicate din to. So, right-click, duplicate. So, ito naman is file deleted. File deleted. So, yung file deleted naman, obviously, pagka dinelete mo tong file na to, kunyari gusto mo lang ilagay to trash, dapat ang mangyayari, mawawala na rin siya dito sa ating vector store, no? So, ayun lang yung gagawin niya, mga quiz. Kaya lang, ang scenario dito kasi sa Google Drive trigger, wala siyang actual na trigger for delete. So, meron lang dito, file create, file updated, folder created, folder updated, watch folder updated. So, ano yung gagawin natin? So, ang ginawa ko, mga quiz na workaround is, punta ako sa My Drive, gumawa ako ng folder called archive, no? So, ibig sabihin yan, pag yung mga documents na na-move from our main folder, which is yung knowledge-based documents, napunta dito sa archive, ibig sabihin, for deletion na siya. So, mawawala na siya dito sa vector store natin. Ibig sabihin, dinidiscard nyo na yung document na yun or hindi nyo na kailangan since kailangan nyo nga siyang i-delete, no, mga quiz. So, yun ang workaround nito, mga quiz. So, gagawin natin is, same pa rin siya ng trigger. So, changes involving a specific folder. So, from list, knowledge-based documents. So, gagawin natin archive. Since ito yung babantayan nito, no, mga quiz. Watch for file created. So, pagka merong file na na-move doon, considered yun as file created, mga quiz. So, kaya, ayun yung trigger natin, no. Tapos, syempre, right-click, duplicate. So, delete row ka ulit, mga quiz. Yan. So, dito sa json.id, so, yan, tama naman yan, no? json.id. Yan. So, okay na siya. Tingnan natin. Yan, json.id. Okay, goods. Okay, so, mana na. Okay. So, ayan, pwede na tayong mag-test, mga quiz. So, pura tayo sa, yung file updated muna ang gagawin natin, no? So, save, publish, yan. So, siguro i-run ko via test para makita natin. So, meron tayong current na content dito sa ating vector store or may laman yung vector store natin. So, di ba, nag-update? So, dapat mag-run yun muna, no? So, gagawin ko, select ako ng trigger, file updated. So, ayan, click natin yung file updated. Execute natin yung file updated rather. So, ayan, no? So, ayun sinasabi ko, mga quiz, na 12 items kasi 12 nga yung pinaccess niyang row doon sa ating vector store. So, pagka hindi natin nilagay yung ating settings dito na execute once, 12 times mag-run to, 12 times din mag-run to. So, ibig sabihin, mapa-flood yung ating vector database, no, which is hindi dapat. So, dapat isang beses lang siyang mag-upload dito sa ating Supabase Vector Store and isang beses lang siyang magda-download, no. So, yun. So, seems it's working, mga quiz. Ayan. So, hintayin lang natin ng konti. Okay, so done na siya. So, dapat ang row pa rin natin dito is 12. So, ayan, as you can see, nabago yung mga ID. Sobrang dami ko ng test na ginawa dito kaya umabot na ng 108 pero 12 lang talaga yan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, tulad nung kanina, mga quiz. So, lagi lang siyang 12. So, try naman nating i-update or i-delete rather. So, gagawin ko, close ko to. Tapos, punta ako sa aking knowledge-based document. So, right-click, organize, move. Tapos, move to archive, no? So, move. Yan. So, gagawin natin is file deleted,
Yan. So, ayun. Nakapublish na pala to, no? So, nag-run na siya sa background, mga kuys. So, kaya wala na tayong nakita dito na 12 items. Pero, at least nag-run siya, no? So, dapat wala nang laman yan. Ay, meron pa rin. Bakit? So, ulit. Try natin ulit. Weird. So, pin ko lang to, mga kuys. File deleted. Yan. Ayaw mag-delete. So, troubleshoot time, mga kuys. So, metadata, filters, row, documents, string, metadata, file underscore ID like JSON ID. So, tama naman. Save. Siguro, refresh lang ako, mga kuys. And ito, refresh ko lang din. So, ayan. Nandyan pa rin siya. So, file deleted. Yan. For some reason, ayaw. Siguro, check ko lang muna yung, or baka may cooldown kasi kakadelete lang natin dito kanina. So, tama naman to. So, try ko na lang i-paste to, mga kuys. Yan. Tama lang naman. That's weird. Weird na ayaw. Or lagyan ko siguro ng wait time dito, mga kuisa. So, wait. Lalagay lang tayo ng 5 seconds at least. Yan. Save. File delete. Ayaw pa rin. So, documents. Metadata. So, GYG. Yan. So, may mga times talaga na kailangan mag-troubleshoot, mga kuis. Ay, ayun. Okay, gets. Kaya wala. Hindi tayo nakapaglagay ng eto, dito, kuis. Tingin ko dito. Ayan, ito. Wala tayong file ID. Hindi natin na-connect tong na to. Kasi file created lang siya. So, gagawin ko, subukan natin, mga kuis. Lalagay tayo ng or na operator. So, tapos file updated tayo. Ay, file deleted pala. Ba't wala? Ulit. Double check lang natin ulit, mga kuis. File created, file updated. So, hindi pala siya connected dito. Dapat pala dito siya sa file updated. So, tama pala. Sorry, mga kuis. Medyo nalilito na rin ako. So, double click ko to. Then, copy ko lang to or edit ko to. Tapos, Control A, discard. Balik tayo dito sa file updated para meron laman itong ating trigger, mga kuis. Kasi kanina walang laman yung ating file updated na trigger since nag-refresh ako. So kailangan natin ng content or data dito. So okay, default data loader. So kaya siya wala. File created. Sana yung ID niya. Hanapin natin ito. Yawn. So ayan, ang purpose nito ay hindi, file created pa rin yan. Dapat updated. File updated. Mali. Dito pala, sorry, mga kuis. Palitan natin. So ayan, troubleshoot mode tayo ngayon. So nangyayari talaga yan, mga kuis, in real scenario. May mga times na merong problema tas minsan hindi mo alam. So kailangan mo talagang i-check isa-isa, no? So good thing nangyari to, at least nakapag-troubleshoot tayo kahit konti. So ayan. So as you can see, dalawa yung ginamit ko dito na variable. So, for file created, saka file updated. So, ang purpose nitong or dalawang bar na yan is hahanapin niya kung alin dito sa dalawang variables na to yung may value, no? Kasi hindi naman sila mag-run ng sabay. So, syempre, obviously ito, pag meron kang in-add na file dito, tas yung file mo, pag in-update mo, mag-run to. So, hindi naman sila sabay. So, dapat kasi doon sa default data loader natin, meron tayong metadata, diba? Itong file ID, which is yung identifier natin. So, dapat yung file created saka updated is nandito, no? Para mare-recall niya or masasave niya dito sa ating supabase yung file ID na value or na field, no? So, as you can see dito, diba? Wala siyang file ID. Kaya hindi gumagana yung delete natin dito, no? So, ayun yung naging issue natin. So, good thing na na-troubleshoot natin yun. So, maganda, di ba? Yan, goods. So, ulitin ko lang, mga quiz. Siguro i-delete ko to. Check, tapos delete. Kasi wala siyang identifier or wala tayong file ID doon sa mga laman ng ating vector store. So, hindi talaga natin siya ma-delete by N8N or by file ID rather. So, iraran ko ulit yung file updated, mga quiz, para maisama na to, no, itong file ID. So, execute from file updated. Yun. Wala na palang laman, no. So, siguro sa file created muna tayo magsimula. So, file created, meron naman siyang, meron naman tayong test data dito, no. So, I will suggest, mga kuys, pagka nagte-test kayo ng mga triggers or anything, maganda kung meron na kayong ipipin dito, no. Para hindi kayo, kunyari, kasi pagka wala tong pin, mangyayari dyan, upload ng file dito para lang mag-trigger tong workflow mo, no. So, not ideal yung ganun. Kaya, nandyan yung pin data para at least madali na mag-test. So, gagawin ko, file created muna. Yan. So,
So, save. Yan, hintayin lang natin ng konti mga kuys, medyo matagal. So, ayun, tapos na yung ating file created ulit. So, tingnan natin kung meron tayong file ID. So, yon meron. Next, file updated naman tayo. So, select trigger, file updated. So, ayan, again, in case na mag-update yung document mga kuys, magti-trigger tong workflow na to. So, yan, run natin. So, wait ulit tayo mga kuys. Yan. So, na-explain ko na kanina kung anong gagawin nito. So, ayan, wait na lang talaga tayo. Ayun, so okay na yung ating file updated. So, tingnan nga ulit natin kung merong file ID. Baka wala na naman. Wala na naman. Bakit ganun? Undefined. So, hindi niya naka-capture, no, yung dalawa. So, ginawa ko mga kuys, humingi na ako ng tulong kay Grok. So, bakit undefined? Kasi, sa totoo lang mga kuys, ito talaga yung ginagawa ko ever since. But for some reason, hindi na siya gumagana, no? So, pinarevise natin kay Grok yung ating mga, yan, yung formula natin dito, no? And tingin ko gumagana naman. So, tingnan natin, ayan. Try ulit natin i-run yung file updated, mga kuys. So, gagawin ko, wala to hindi to gagana for sure. Yan. So, delete ko ulit to. Tapos, file created ulit tayo. Okay, again, we're done with the file created. So, check nga natin kung merong file ID. So, ayun, meron. File ID. Yan. File updated naman tayo, mga kuys. Ayun, tapos na yung file updated natin. So, check natin ulit kung meron na tayong file ID from our file updated na action. Yun! So, meron na, di ba? So, ayan, ang laking bagay talaga pagka marunong kayong mag-prompt sa AI. Ayan, tutulungan kayo niyan mga kuys. Especially pagka kailangan nyo ng mga expressions sa N8N na ayaw gumana katulad nito. So, for some reason, ayaw niya na talaga niya gumana. Kasi gumagana talaga to dati. So, ngayon, ayaw na. Siguro dahil sa version 2 or something, no? So, good thing meron tayong Grok. Yan. So, okay, next. File deleted naman tayo. So, obviously, ito gagana na to. Kahit wala na tong wait, tanggalin natin. So, save. Tapos, yan. File deleted yung trigger. Yan, execute. Yan, okay na yan. Goods na yan. So, that mawala na yan. Yan, refresh ko lang. Tapos, yan, okay na, diba? So, ayan mga kuys. So, finally, nagawa na natin tong basic RAG, no, na demo. So, syempre, kayo nang bahala mag-expand nito, mga kuys, no? So, ang pinaka gagawin nyo na lang dito is dapat lahat ng file types is ma-accept niya. So, even yung Word files, Excel, mga ganyan, Google Spreadsheet, email, PDF. So, kasi, di ba, pagka knowledge base, masyadong broad And, kung gagawa kayo ng knowledge base or chatbot for your company, so, ayan, mag-drag lang kayo ng mga files dito, then automatic, i-convert niya to vector store, and magiging embedding siya, mga dimensions, mga ganyan, and mapupunta na siya dito sa ating vector store, no, mga kuys. And mas optimize yung pag-retrieve ng file kasi meron tayong RAG or pag-retrieve ng mga content ng mga document nyo dahil sa RAG. So, ayun yung pinaka-purpose niya. So, kayo na bahala mag-expand nito mga kuys. And mga gamit nyo rin to sa mga future projects nyo, whether sa company nyo man or meron kang client or whatever, no? So, ayun. And yeah, that's it for this video mga kuys. Kung nakatulong sa inyo to, like and subscribe. And if you want to learn more about AI automation, you can check our link or our course. Nandyan yung link sa baba. So, ayan, meron tayong community, daily Zoom, group chat, and nagtutulungan talaga doon mga kuys, no? So, if you wanna join, again, check nyo yung link dyan. Andyan lang naman yan, no? And yeah, thanks for watching and see you on the next video.